salamat sa Ginoo labi na sa aton padayon nga pagsimba sa iya sa sini nga kabuntagon. And once again, may buntag ka natong tanan labi na sa aton mga bisita kag labaw sa tanan ang mga nagalantaw sa live naton maayong aga sa aton tanan. And this time magabarog ta kag dayon let us continue sa aton pagtuon about sa kabuhi ni Moises. And once again, tungod kay sakrista na maginato ni si Brad Ronald, aton siya pangabayon sa pagbasa sa aton nga teksto sa sini naman nga kabuntagon. Sa Exodus chapter 33 in verse 11, if you have a Bible, then ang Hebrews chapter 11 verse 23 to 27, ang Exodus chapter 2 verse 13 to 14. Brother Ronald? Ang pulong sa Ginoo sa Exodus 33:11. Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Afterward, Moses would return to the camp, but the young man who assisted him, Joshua, son of Nun, would remain behind in the tent of meeting. Sa Exodus 33:11, ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagpakigsulti kaniya sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Unya mupauli si Moises ngadto sa kampo. Apan ang iyang batanong alagad nga si Josue nga anak ni Nun dili mobiya sa tulda. Sa Hebreo 11:23 sa 27. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikan nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa tulo ka bulan human siya mataw. Nakita nila nga matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa paghimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Naghuna-huna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo, mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayud siya og wala mobalik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Amen. Sa Exodus 2:13-14, then the next day, when Moses went out to visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. Why are you beating up your friend? Moses said to the one who had started the fight. The man replied, who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday? Then Moses was afraid, thinking, everyone knows what I did. Let us pray. O Dios nga gamhanan, ari kami sa sini nga kabuntagon. Nagapaubos amon ko ugalingon kag nagakilala nga wala kami o Lord sing kaalam. Ikaw ang tag-iya sa tanan. Busa o Lord sa sini nga kabuntagon amon gina ang imo balaan nga Espiritu Santo nga mukunsad sa tunga namon ug magabubo ka bisan pa man sang kahibalo panabot ingon man o Dios sa kaalam. Amon ikaw ginalift up sa tunga namon, dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa aton topic as we continue sa aton gitun-an about from reigns of Egypt going to friends of God. Ang prinsipe sa Ehipto nahimo nga usa ka suod nga abyan sa Dios. Kadayon may tatlo ta ka biblical nga kamatuoran nga gitun-an sa kabuhi ni Moises. We have three biblical truths as we study
in the book of Exodus and in the book of Hebrews. Lantaw na ton ang kabuhi ni Moses before nga nahimo siya nga suod nga amigo sa Dios, suod nga abyan sa Dios. So may tatlo ka specific nga kamatuoran nga lantaw na ton sa kabuhi ni Moses. The first one, ang gi-state diri sa Bible, it is the handed down fight of his parents that passed to Moses. Tungod ang verse 23 kung lantaw na ton, by faith Moses when he was born, meaning this is by faith of his parents. Amo na nga balikon na kon ang pinakanindot sa panimalay ni Moses tungod ang iya pagtuo gikan pa sa iyang ginikanan. Kag ini nga pagtuo napasa kini didto sa kang Moses. Hindi lang sa kang Moses kundi apil na si Aaron kag si Miriam. Abi nyo lang mga kaigsunan, kung lantaw na ton sa sini nga passage sa aton pagtuon, according pa sa notes naton, there is a great blessings when a family, both the parents, have faith. Why? It is because if there is an agreement, makita na ito diri nga si Amram o si Jochebed nga mao ang ginikanan ni Moses. Makita na ito diri ang ila pag-uyon sa matag usa. Lantawan lang, abi mo lang ako, dako ang akon pasalamat. Although nakagasto sila ni Clint kag ni Ninya, pero isa ka butang ang akon gipasalamatan. Hindi kabayran ang gihimo sang Dios nga nasangyaw ang pulong sa Dios. Abi mo lang, waay man sa aton ang conversion, pero isa sa mga kaupod ni Clint nagpalapit sa akon kag dayon nagpasalamat siya. Abi mo lang, makagasto ta tinuod linibo, pero hindi naton ma-express ang kalipay nga gihimo. Nga may insakto nga agreement si Ninya kag si Clint. Ang pinakabudlay sa mag-asawa, inangway ka mo nagkasabot nga duwa. Amo nang pinakadako nga problema. Kadayon, may ara pagayod sa mag-asawa kung kaisa, mabitaw na nga sulti na kon, kamutanan nga namati diri, tandain ninyo, parehas akon gina-advise sa mga ginikanan. Inangway kamo klaro nga stability sa pag-alagat. Inabangway kamo klaro sa inyo nga gitawag pag-alagat. Kanang may panahon nga maiubsan kamo, o dayon mo biya naman, dayon mo balik naman. Abi mo lang, katapusan sina, may pa ng inyong mga kabataan nga maguyod pa ninyo. Gagmay pa, pero kung managko na, nagbutang ka sa hindi maayo sa iya. Managko na nga mga bata nga hindi ka napatihan sina. Hindi ka natuhuan sina. Kaya nga, way ka stability sa kabuhi. Lantaw ba ninyo ang ginikanan ni Moses? Lantawan ninyo, way siya nahadlok sa hari. Nga bisan sa pagkatao ni Moses, ato naman ni Gihambal, grabe ang palibot. It is, makita naton ang mga paghilak, ang mga pagtiyabaw sa palibot, kay nga naghatag na og balaod ang pero, nga ang tanan nga mga lalaki nga matao patyon yun. And you know, just imagine, kung hindi sila patyon sa espada, ilabay na sila dito sa River Nile, nga diin mangin konsumo sila sang buaya. Pero, way, mahadlok ang iyang ginikanan. Gibarugan nila ang ilang pagtuo. Kag amo na ang pinakanami sa mga ginikanan. Nga inabang luyo sa mga kalisdanan kag pagsulay, nagpabiling kamo sa pagbarug. Amo na ang insakto nga ginikanan. Kaya nga may panahon yun sa insakto nga timing. Kung nakita kamo sa inyong nga kabataan, nga way kamo nag-irog-irog, someday, mupati sila sa imo, nga ining amon ginikanan, tinuod yun ang ila gialagaran. Pakpakan na ito. Siling padre, if there is what an agreement
between a husband and a wife in faith and fear of the Lord, it makes a way unto a blessed success to their children. Lantawab lang ninyo ang mga kabataan nga way nagkasinabot ang mag-asawa. O lantawan ninyo. Lantawan ninyo ang mga kabataan nga mag-asawa way nagkasinabot. May maayo ba nga kaugmaon? Wala. Ang iban nangin rebelyoso, ang iban na priso, ang iban bisan diin na lalambot. Kaya nga, waay agreement ang inahan kag ang amahan. Amo na nga kita, ang pinaka-importante, you have a one mind and one spirit. Kinanglan sa mag-asawa, may isa ka mo kahuna-huna, kagkasing-kasing, parehas ni sa ginikanan ni Moses, nag-agree sila sa matag-usa, nga 3 kabulan taguon anay nila ang bata. Kagdayon, human sa 3 kabulan, hindi na maging maagwanta. Ang Diyos naghatag sila wisdom. Ang bata ila dito, gibutang dito sa suba. Amo ni ang kabuhi sa mga ginikanan. Mabito na nga ako, tandai gini ninyo, ang inyo gihimo sa inyong panimalay, amo ni maghatag kauswagan sa inyong kabataan. Oh, it makes them and brings to success. Kay ang foundation sa isa ka kaugmaon, sa isa ka bata, nag-start na sa panimalay. Oh, dira na nag-start. Bisan sa to si Sir Julito, bisan si Marjorie, nagambal siya. Abi mo lang, ang foundation sa isa ka bata, nga ang iya elementary kag high school, pag eskwela niya, maayo siya, nga ang foundation niya, ara sa kinder. Kung hindi gani diri, palso gani ang foundation niya, diritso na nahangtod pag high school. Importante ang foundation. Amo na nga sa ginikanan, kinanglan, may insakto gikamong agreement. Ano nga malgi na sa testimony ni Clint? Kung maniudto sila, magsabot-sabot sila. Importante na sa mag-asawa. May mga mag-asawa nga, ang asawa, gusto siya magpasalamat, pero ang bana ginababagat. Oh, hindi gusto ang bana. Oh. May mga cases po nga gusto ang bana, pero babagan sa asawa. Kay ang kwintahon daw yun, ang kilo sa bugas. Ang kwintahon daw yun, ang kilo sa lamas. There is no such thing as agreement. Ang apektado sina, hindi ka mo ang apektado sina ng inyong kabataan. Amo nang apektado. Pamalandungin ninyo ang mga asawa nga way insakto nga agreement. Lantawa, anong mga natabo? Oh, ang mga kabataan nangin bagabon, may pasanggagmay pa kay mahanot nimo. May pasanggagmay pa kay maguyod nimo karon inig kadagko na. Dira ka na maglisod. Nga kamo ang exhibit amo ning kabuhi ni Moses nga si Moses na dawat niya ang pagtuo gikan sa ginikanan kay maayo ang gibilin sa iyang ginikanan. Kag amo ni ang kabuhi naton. Mabito na nga kamo pod nga mga asawa. Abi mo lang, ang inyo po pinakadako nga pasalamatan sa Diyos, nga ang inyong bana magtinuod sa pag-alagad, suportarin ninyo. Suportarin. Kay, abi mo lang, endangered species ni karon ang mga bana nga nag-alagad sa Ginoo. Kalabanan karon sa bana, mga sabungiro kag palahubog. Oh. Say, mag-akig-akig pa kamo kay amo ni. Oh. Suportarin ninyo. Abi mo lang, tubag na sa inyo pangamuyo, kaya ang bana ninyo, nagtinadlong na. Amen. Amo na ang aton butang nga ginahangyo pirmi sa Diyos. Sa panahon nga sa palahubog pa, grabe daw, di ka katulog, sige ampo, anay karon nagtinadlong na. Kuha ninyo. O, nagtinarong na noon, ikaw na po. Amo na nga may mga bana nga mga magpahubog-ubog na lang siguro ko. May papirme sang hubog kay pirme gina sibinan, pirme gina trapuhan. Anay sa di na pala hubog do di natagdon. Yan. Kung may panagsabot ka mo, kaya mo lang. Ang una nga kampilya kag ang una nga eskwelahan ang pamilya.
apektado gani ang family, uway gani insakto nga agreement ang asawa. Let us develop an agreement from God. Hindi na itong pagsundon si Ananias kag si Sapphira. Ini sila, may agreement po ni sila nga duwa, pero sa sayop. Sayop ang ila. Abi mo lang, insakto tani. Insakto tani ang ila. They are one mind and one spirit. Pero sa sayop nga butang, abi mo lang kita, kung makita naton nga ang aton plano sa aton asawa, maayo, suportarin na lang. Kamu po nga mga asawa, kung nakita ninyo nga maayo ang plano sa inyong bana, para malang sa kaymayaan sa Ginoo, suportarin na lang. Amen? That is, pinakanindot kung may ara kamo pag-usa sa hunahuna o sa kasing-kasing. Ilang taon na ton si Ananias kag si Sapphira, kapila na magyud nato ni gisgutan. Ang buhat kapitulo 5 sa bersikulo 1 pakato sa 10. May magtiayon. Magtiayon na. Why diri gi-record nga may anak sila pero magtiayon kini. Ang ilang ngalan si Ananias ug si Sapphira nga mibaligya sa ilang katigayunan. Verse 2, apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibiling gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro ingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa diyang nabaligya na ang halin, imo gihapon. Grabe kadalok nga tao. Karon nganong namakakaman. Dili ang tao ang imong gibakakan, kundili ang Diyos. Dayon, sa pagkadungog ni Ananias nini, natumba siya og namatay, og ang tanan nga nakabalita nini nangadlok. Namatay. On the spot, patay. Tumba siya dayon. Amo nang sulti na kon, pinakakuyaw kon, ang imo halin, way kakatilaw. Gihalinan ka tuod kwarta, pero way kakakaon. Amo nang pinakasakit, may kwarta ka, pero way nimo natilawan. Saon man, kay patay naman. Ang Bible nagambal, nakabalita niini ang tanan og nangahadlok. Ang verse 6, kulang taon na ton. Nanuol ang mga batanong lalaki o giputos nila ang iyang lawas o gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa nahitabo. Ang kahibulungan diri, alos ang kinatibukan kahibalo, ang iya asawa wala. Ambot diin ang iya asawa. Nagpamol siguro. Uy, kay balo ang iyang asawa, 3 ka oras. Grabe po na nga mga batanon kung maghipos sa patay. Grabe kadali kayo. Gihipos ka gilubong dayon. Natural kung may patay, hulaton ang asawa pero gilubong dayon. Gilubong dayon. Grabe kang ngilngig ang kahitabo, ang naitabo sa kabuhi ni Ananias. Pagbalik siya asawa, mga 3 ka oras, nagkulokanta pa, shalalala, kanta-kanta pa. Okay, may kwarta, ang tao basta may kwarta, magkanta-kanta man eh. Labi na nga asawa, damo kwarta, mo kanta-kanta man eh. Nga na, kanta-kanta pa. Pero kung may kwarta, di kakabati sini nga magkanta. Magsigira ni og pangakig. Suko. Pero may halin gani, magsige ni kanta. La 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 la. Karon sa verse 8. Amo ni. Siling pa sa Bible, si Pedro miingon kaniya,
Tug-ani ako, maura ba kini ang halin sa imong katigayunan? Si Safira mitubag, oo, maura ka na. Bosa si Pedro mingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo. Amen? Nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu Santo. Insakto ang ila agreement, pero sayop ang ilang gihimo. Insakto, usatan sila kahuna-huna, kagkasing-kasing, pero hindi insakto ang ila agreement sa sayop nga paagi. Mabito na nga baliko na ko na once again, ikaw nga asawa, kung nakita gani nimo nga sayop ang imong bana, ayaw pag-uyuni. Pagganga siya. Ayaw pag-uyuni. Ikaw pud nga bana, kung nakita nimong imo asawa nga sayop, ayaw pag-uyuni, pagganga siya. Kay kung mag-uyon ka saya, way ta kay balo, basi duha ka mo mga matay. Badlo nga siya, hindi siya pag-uyuni sa sayop. O bitaw na nga sulti na kung nakita nimo ang insakto, suportahi. Kay para na sa kahimayaan sa Diyos. Amen? O bitaw na natural sa mag-asawa, before sila maghimo sa isa ka plano, magsabot-sabot, magyan na sila. Sa buhato nila. Di ba? Ang problema lang sa sining duha ka mag-asawa, lain ang ila gihimo. Isa tani sila kahuna-huna, pero sayop ang ilang gibuha. Silang pa ni Pedro sa verse 9, busa si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo ang mga tao nga naglubong sa imong bana. Oh, may gipaabot sila, may usa pa. Oh, mga batanon, abot sino ni mga young people, guro ni sa UCC. Nagpaabot sa pultahan, siling dayon sa verse 10, ang Bible nagamal, diha natumba si Safira sa tiila ni Pedro og namatay. Unya, misulod ang mga batanong lalaki. Gipaabot nila. Kay human lubong sa bana, ilag yun gihulat, pirti pud kadali kayo nga naglubong. Pirti kakusog kayo nga naglubong. Ini nga mga batanon, may pala na nga daan nga dala. So, unsay liso na ton dere. Baliko na ton. Kung ang imo paris, hindi maayo ang iyang gibuhat, badlunga siya. Badlunga. Kay nga lisod ang pag-uyon sa hindi maayo. Amo ni ang ginikanan ni Moses. Ang ila agreement, maayo. Amen. Uy sila nahadlok sa kampiro. Kag ining pagtuo sa iyang ginikanan, gibilin dito sa kang Moses. Kag amon ning gisgutan sa aton nga notes. This is what he handed fight down past to Moses. Meaning, insakto ilang panagsabot. Blessed ang mga mag-asawa nga may ara sila insakto nga agreement sa spiritual. Pakpaka na to nga ina ba pariha ka mo nga duwa sa espiritu. Mabitaw na nga family-oriented ang aton nga church, hindi maayo nga ang asawa lang ang magdasig, hindi maayo nga ang banal lang ang magdasig, ang importante kamo nga duwa gyud ara sa simbahan. Amen. Kadayon, according pa sa notes na ton, kung lantahon na ton sa sini nga passage, the phrase, they saw that this child was very special. Nakita nila nga kini nga bata, according pa sa Cebuano, guwapo o maanyag nga pagkabata. But according in English, there was special child. They saw that this child, which is Moses, was very special. This is unbelief, meaning this is unbelief that the child Moses was destined to some great purpose. Ang nakita nila, hindi kay ang kagwapo sa bata, kundi may nakita ni sila because of their faith. Tungod sa pagtuo nila, may nakita na sila sa sining nga bata, nga ining nga bata, may ara na destiny. Amen?
This is unbelief that this child Moses was destined to some great purpose. They believe that this child have uncommon or special ministry. May nakita. Grabe nga pagtuo sa ginikanan. Gamay pa si Moses, pero ang gilantaw nila, hindi kay ang karon nga nahimo kang Moses o ang bata nga si Moses, kundi ang gilantaw nila, ang ministry sa sinay nga gitawag, bata. And that is the term word special child, because this child, it is destined to uncommon or special ministry. Nga, baliko na kun, sobra 2 ka milyon katao ang ilid nimo. Hindi dago-dago nga ministry. It is what uncommon. Hindi na kay parehas karon sa mga tao, although magmembro kag 10,000, magmembro kag 20,000, pero si Moses, sobra 2 ka milyon. Kag according pa sa record, ang iya gibit-bit nga mga Israelites, may mga mixed multitude pa nga nagupod. Amen? Mabito na nga ako nagtuo, ang kabuhi ni Moses, gigamit siya sa Diyos sa pinasahigid nga paggamit. They are what uncommon and special ministry. Uy, takahibalo, ining mga bata na ton, ining mga bata nga gihalad na ton sa templo, ining mga bata nga inyo gikugos, lahi maguta sa ginikanan ni Moses, kay nakita na nila. Pero kita lahi ta. Ang aton lang dire, ang pagpangamuyo ng ini nga bata, may special pod kag uncommon nga ministry. Tuwaan na to na kung kita arat as pag-alagad sa Ginoo. Kaya ini nga bata ni, hindi ni mangin sa lawayon sa barangay. Oh, ini nga bata ni, hindi ni kay mangin badlungon sa eskwelahan. Amen? Nga halos kasibuan, ipatawag ka sa maestra. Pirmi ka lang dito present sa principal's office. Kundi ini nga bata, may maayo ni nga kaugmaon. Pakpakan na tanong. Because of their faith, they understand the plans of God, considering about the child. Parehas kang Samson. Biblia lang gibasa na kung si Samson. Si Samson may uncommon mission po siya. Oh, may uncommon. Singa na imutupad, ang imo pod anak may uncommon missions. Hindi sa dautan. Lantaw na ton ang maghuhukom, if you read a Bible in chapter 13, kay kini si Manoah, wala po ni sila nakaanak. Kag tiguang na. Parehas kang Sara. Amo na nga baliko na kon, hindi kay minupusal na sila, kundi mikupos na. Amen. Mikupos na gyud. Hindi kay minupusal. Kaya mo silang, minupusal na, di na na mga anak. Pero ang ining ila, nikupos na. Hindi na ni kay minupusal. Way na panahon nga mabuskad pa. Kupos na. Di ba? Unya, diay usa ka tawo nga gingadlag Manoah nga nagpuyo sa lungsod sa Sura ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang iyang asawa. Mipakita sa babae ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon siling pa, magmabdos ka ug manganak og batang lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnon makahubog og ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidili. Tungod kay nagmabdos ka og manganak og batang lalaki, ayaw gayud patupihi ang iyang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga Nazario. Ang asawa ni Manoah among gipakitaan. Karon as a short story, misugilon kini ang asawa kang Manoah. Nga may anghel nga nagpakita sa iya, kagiingnan siya nga magmabdos ka. Tungod kay wala si Manoah, ang asawa miingon, kung mapakita pag-usab ang anghel, ingna siya nga ako gusto makigsulti sa iya. Kag amo ning nahitabo sa verse 8 kung lang taon na ton. Unya, nagampo si Manoah sa Ginoo. Pabalika in taon o Ginoo ang tao sa Dios nga gidala mo kanamo
aron sultihan kami unsay buhaton namo sa bata inig kataho niya. Grabing prayer niya. Pabalika. Amen? Pabalika in taon. Amo nang iyahangyo. Sa verse 9, gitubag sa Dios ang gihangyo ni Manoah ug ang iyang anghel mipakita pa usab ngadto sa babae samtang naglingkod kini sa uma. Nining higayuna si Manoah nga iyang bana wala maiuban kaniya. Lantaw na ton sa sini nga passage. Ang gipakitaan ang asawa. Ang nangamuyo sino? Sino nangamuyo? Ang bana. Ang gipakitaan pagbalik ang asawa. Kuha ninyo? Natural, kung ikaw mga muyo, ikaw gyud ang tubagon. You know, sometimes, amo na sa family. Nakuha ninyo? Ang imo prayer, usahay, ang tubag, ara sa imo paris. Kung nangamuyo ka. Kinsay nangamuyo sa inya, pamilya, ibayaw ya kamot. Pakpaka na to ng Ginoo. Ang nag-ampo ang bana, pero ang gipakitaan ang asawa. Amen? Why is it nga wala dito sa bana? Nga diri sa asawa. Although nga ang bana ang nangamuyo, pero nga ang asawa gipakitaan. Because the Bible says, as being a family, you are one in the eyes of God. Kagdayon, siling pa sa Bible, busa midagan dayon siya o giingnan niya ang iyang bana tanawa ang tao nga magpakita kanako sa miaging adlaw ania na usab dayon mitindog si Manoah og misunod sa iyang asawa giadto niya ang tao gipangutana ikaw ba kadto nakigsulti sa akong asawa daw tao lang iyang istorya ang tao mitubag ako unya mingon si Manoah inig katuman na sa imong giingon unsa may mahitabo sa kinabuhi sa bata unsa may angay niyang buhaton. Gamay pa si Samson, ha? Gamay pa. Uway pa, na tao si Samson. Mosabak pa lang ang asawa ni Manoah, pero Samson has uncommon mission. Nakuha ninyo? Kag mintras way pa na tao si Samson. Ang verse 8, kung lang tao na ton ang verse 8 kag verse 12 sa New King James Version, silang pa dito sa verse 8. Kung lang tao na ton ang pulong sa Ginoo. Then Manoah prayed to the Lord and said, "O my Lord, please let the man of God whom you sent come to us again and teach us what we shall do. What we shall do for the child, amen, who will born." Abi mo lang, as being a parents, kinanglan mga muyo po ta, Lord, unsay buhato namo sa amon kabataan. Amen? Pinaka-the best po nga prayer. Ginoo, hatagi ko wisdom sa pagpadako sa akon kapuyahan. Amen? This is what a prayer. Tabangi ko, Ginoo, what we shall do. Ang verse 12, kung lang tahon na ton sa New King James, Manoah said, "Now let your words come to pass. What will be the boy's role of life and his work?" Meaning, Samson has uncommon ministry also. Ako nagatuo, it is the same sa ginikanan ni Moses. Nakita na nila nga si Moses may pinasahi nga trabaho nga ihatag ang Diyos sa iya. Pakpakan na ito ng Ginoo. Kag kita, may pinasahi pod nga trabaho nga gipiyal ang Diyos aton kay sa mga tao nga way sa Diyos. Amen ba? So according sa sining nga passage kung lang taon na ton, ang training o ang learning ni Moses, which is dual ang learning niya. The first one, it came from his parents. He learned from his parents. Amo tong gi-state sa verse 23 sa Hebrews chapter 11. Halin sa iyang ginikanan. And then the second things, ang iya nga gitawag educations, it came from secular, which is in worldly knowledge. Amen. Palakpakan na to ng Ginoo. Dual ang iya masiling na ton training.
o ang iyang educations. It is both from his parents and both sa diha mismo sa Ehipto. Because as adopted son of Pharaoh's daughter, kaya adopted siya sa anak nga babae ni Paro. He was learned in all wisdoms of the Egyptians and was mighty in words and deeds. Siling pa dito sa Acts chapter 7 verse 22 kung naton naton. Gitudluan si Moses sa tanang kaalam. Amen. Gitudluan si Moses sa tanang kaalam sa mga Ituhanon ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa pulong ug sa buhat. Pero maamis ka sa kang Moses, it is because sa gitawag na sa Dios kay pabalikon dito sa Ehipto, unsay reasons niya. Unsay reasons niya, silang siya, Ginoo, ang uban lang kay dili ko kamao musulti. Amen. Because sometimes kita, maayo ta mo tabi. Pero kung patindugon na ganita sa pulpito, di ta kamao. Amen ba? Mag-istorya ta, do natural, do maayo ta. Pero ining ari ka na sa pulpito kag pasultihon, ambot nga mawagtan ka. Amen. Because may kalainan siya. So according pa sa sining nga passage, gitudluan si Moses sa tanan nga kaalam sa Ehipto. Amen. Because according pa sa notes naton, Egypt had highly developed civilization during the time. Grabe ni sila, naguna ni sila sa civilization sa itong time. Particularly in the areas of engineering, mathematics, and astronomy. Developed na ni sila during the time. Amen? Ang mga Ituanon. So, meaning Moses learned everything. Egypt had they developed an amazing, accurate calendar, and their engineers plan and supervise the constructions of pyramid. Sa tanan nga nasod, hindi kakakita nga may nagbuhat pyramid pareha sa Ehipto. Amen. According pa sa pagtuon, insakto ang skill sa matagkilid, hangtod ang taliwis dito sa ibabaw. Grabe ang ilang mga engineers. Sa ito nga time, civilized na sila kayo. Kakakording sa sini nga gitawag pagtuon, their priests and doctors were masters of the art of embalming. Grabe sila magbalsamar. Ang patay, hindi madunot dali-dali. Lantawab lang ang mga mami, usay gaabot patag 1,000 katuig. Di madunot. Grabe sila ka-master kayo sa pag-imbalsamar. Amo nang ila kaalam nga na-exercise. Their priests and doctors were masters of the art of embalming, and their leaders were skilled in organizations and administrations. Gitrain sila. Kag hindi lang amo ni. Their army were skilled in wearing chariots. They were trained in all weapons, good in offense and defense. Moses preferred for next Pharaoh. Nga kung next kagani nga king, bansayon ka sa tanan. Tanan nga klase sa self-defense, hinagiban, it is but in words, in theory, in offense, kag defense, you must train that everything because you are next in Pharaoh. Mabitan na nga kung lang giyano lang pagpatay ni Moses. Amen? Giyano lang niya pagkarati kaya nga may natunaan siya. Tanan nga klase gitudlo saya as adopted sons of Pharaoh. Kag amo ni ang learning niya. It is preferred as being next in Pharaoh. But lantaw na to nari, Iraning prince. Diri na nag-start. His failures, he want to save his own native people by his own wisdom, strength, and ability. Acts 7:23 to 29, lantaw na to. Sa nag-edad na si Moses og 40 katuig, nakahuna-huna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita.
Sa diyang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Eptuhanon, milaban siya og gipatay niya ang Eptuhanon, gidali-dali lang pagpatay. May abilidad yun si Moses. Amen? Gidali lang niya pagpatay. Nagdahom si Moses nga ang iyang mga kadugo nakasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila. Apan wala sila makasabot. Verse 26, pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away o gisulayan niya paghuhusay kanila. Mingon siya, mga higala, magsuon kamo, apan nganong magunay man kamo. Verse 27, apan ang tao nga nagdagmal sa iya kauban, miwakli kang Moses ug mingon, kinsay naghimo kanimo nga pangulo o maghuhukom namo. Verse 28, patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Eptuhanon kagahapon? Sa pagkadungog ni Moses niini, mikagyaw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian, dito nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. This is a running prince. Nga man, si Moses, insakto ang motibo niya. Unsay motibo niya? Gusto niya luwason ang iya isig ka Israelita, pero hindi sa paagi sa Diyos. Usahay, amo po ni nga itong kabuhi. Kita, may mga butang nanginrasta sa pagluwas aton mga kadugo. Amen? Lalimang ka, nag-crusade sa Inda Imelda dito sa merkado, kay kuyog-kuyog man ko sa una. Pirti ng wali ni Inda Imelda, gi-challenge ang mga tao nga, dawatan ninyo si Kristo Jesus nga inyo manluluwas. Ang tao, nagsigi lang barog, wa gyo'y lihok. Nagpalapit inang sidubduban sa merkado kay sikyo man siya, iya giibot ang iya 357. Siling siya, di ka mo mudawat? Dugay-dugay, ang tao nagpalapit ito. Di ka mo mudawat sa Ginoo, giana ang iyang 357? Di ka mo mudawat? Taon pagkakita, taon sa mga, mudawat kami. Yan. Abi mo lang, usahay daw mauna ang aton pagi. Pagi sa aton kusog, abilidad, kagkaalam, pero hindi pagi sa Diyos. Amen? Hulaton naton ang timing sa Ginoo. Pareha sa gihimo ni Clint kag ni niya, timing na sa Diyos. Amo na kita, magsige na lang tag-ugtas kay mo silang nano mo ning akon giimbita. May panahon gyud sa Dios. Amen. May timing. Hindi paghimo ang gihimo ni Moses. Katapusan siya na ikaw ang mudagan. Mudagan ka katapusan. Insakto ang motibo ni Moses, pero hindi uyon sa proseso sa Dios. Kay antes ka gamiton sa Ginoo, i-process ka na niya. Lantawa lang, gipabalik siya dito sa Ehipto nga gigamit na siya. Pila ka tuig ang miyagi? 40 pud ka tuig. Amen? Hindi ka magamit, mintaras, way ka proseso. Amo na nga kita, for example, labi, paggamit ka dahil sa Dios, nga way ka maproseso. Anong ambal ni Paul dito sa kang Timothy? Kinanglan ang usa ka gitawag, pangulo, sulayan usa. Karon kung gamiton ka nga way masulayan. Amen? Musiling ka, kamo, ayaw kamo, pagugaw-gaw, ay kamo pagubog-ubog. Nya, pila ka buwan, nagubog-ubog ka. Lalimang ka, dito sa Cadiz, inay nagapangayo kayo, nagwali ang giputirya gina dito gina nagsigig inom. Kamo maimpirno kamo. Mo gisigyan yang tudlo dito. Oh, giilad siya sang bugoy. Brad, ari kwarta brad. Di palapit ito, pagpalapit handusan dayon siya sang Gold Igor sa naong. Dito na buak siyang naong. Iya madan dito gisigyan tulisok. Dili na mao. Amen. Amo nang ako nagto, may right time ang Diyos. Kung ang imo kabuhi na process na, pakpaka na to ng Ginoo. Kag, ang Biblia nagambal, this is the experience of Moses. Lantaw na to ang ikadua. This is the second biblical truth. An encounter with the Messiah
that changed Moses everything. Amen. An encounter with the Messiah that changed Moses everything. Abi mo lang, ang Exodus chapter 12 verse 40, basahon na itong tanan. Grabe ka, dugay-dugay. Sulod sa 430 katuig after sa ilan ni Jacob kag ni Jose, hindi ka na makabasa sa Bible nga ang Ginoo may propeta siya nga gipadala. Not only nga may silent years between kang Malakay kag sa Matthews, diri pod sa sini nga time, this is what considered as is silent years. Kaya nga, there is no such thing as prophet nga gipadala ang Diyos. Laliman ka, 430 katuig, ikaw sini nga Kristohanon, ma-discourage ka na sini. Amen? 430 sila katuig, nga gipagwa na sa Ehipto. Amo na nga balikon na kon, ang kabuhi sa mga Ehiptohanon, amo po ning kabuhi sa mga Pilipino, pila ta ka sentury giulipon sa mga Kastila. Nga hasta karon ang ila nga prinsipyo kag ang ila nga pagtudlo nagpabilin. Amen? 1521 nagabot sila diri. Grabe ang hindi maayo nga kitabo sa nasod po sa Pilipinas. Until such time nga gigamit si Moses. 430 katuig, nakagwa na sila. Perting dugaya. Why? Because an encounter with the Messiah. Amon ni. Useless ang aton mga natunan. Because ang nadawat ni Moses sa iyang ginikanan is sense, knowledge, faith. Ang akong gihambal sa inyo is pagpuno ni sa kahibalo parte sa pagtuo. Pero kung waay kamo personal nga encounter sa Diyos. Ang importante diri ang ikadua, nga si Moses naliso siya. It is because may personal siya nga encounter sa Ginoo. May personal siya nga experience. Ang aton gihambal itis dugang ni nga mga idea, kaalam, pero unless nga way ka personal nga encounter, there is something sa imo kabuhi nga may kulang. Kinahanglan imo gyud ma-experiensyahan sa imo kabuhi. Kay ang aton na dawat, it is the same sa kang Moses, it is considered as sense, knowledge, faith. Masiling na to, that is itsuri. Amo na nga makasiling ka nga may mga Kristohanon nga bisan dugay na sa simbahan pero bisyoso gyapon nga why niya ma-encounter ang Messiah. Why niya na-experiensyahan ang presensya sa Dios sa iya kinabuhi. Kag amo ni ang natabo sa kang Moses. An encounter with the Messiah that changed Moses everything. Ang Hebrews chapter 11 verse 27 sa NIV, the praise he persevered because he saw him who is invisible. May nakita siya. Amen? May nakita siya. Amo nang ako atong pagambal diri ni Gingging, ang iya prayer, pakit ako sa imong himaya. May isa lang gid kabutang si Moses nga gusto niya lang taon sa iya kabuhi. Amo na nga pagsiling sa Ginoo, lakaw didto sa yuta nga saad. Ang akon promisa sa imo katigulangan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, pero hindi ko magupod sa imo. Kay kung maupod ko basi pamatyon ko kini nga mga tao, kay kini nga mga tao gahig ulo. Pero ayaw ka balaka, kay ang akon angel ibutang ko sa una, kay ibutang ko sa ulay. Siling si Moses, kung hindi ka mo kadto dito, o pagpaana. Kaya nga, si Moses, gibiyaan gani niya ang Ehipto. So nagpasabot, hindi siya interesado sa yuta nga saan. Diin siya interesado sa presensya sa Diyos. Sa aton pagsimba, sometimes, pangayuon naton sa Ginoo nga ma-experiensyahan naton ang iya presensya. That is an encounter.
Let's say, sa praise and worship, pangayua sa Dios, Lord, let thy presence akon mabatyagan. That is an encounter. Nga samtang nagasimba, nagtubod na lang ang imong luha, kagdayon, hindi nimo ma-express ang imong gibati. That is an encounter with the Lord. Hindi nimo makita ang Dios sa naong kag naong, pero imo na felt ang presensya sa Dios. That is an encounter with God. Amen. Kinsa sa inyo nakasinati sining encounter? Pakpakan na ito ng Ginoo. Lain kung makasinati ka sa sining nga gitawag presensya sa Diyos. May butang nga maglambot sa imo nga makasiling ka, buhi gyud ang Diyos. Kay mintras hindi ka maka-encounter sa presensya sa Diyos, hindi nimo ma-sold out nga buhi ang imong gialagaran. Pero kung ma-felt nimo ang presensya sa Diyos, makasiling ka, buhi ang Diyos nga akong gialagaran. Palakpakan natin mo. Kagabi mo lang, kasagaran ako na-experiensyahan, ining mga tao, inang may mga gibatyag na sa lawas. Inang para sa iya daway na siya may mahimo. Amo ni nga mga tao ang gaditato nga maka-encounter permi sa presensya sa Diyos. Oh, ini may mga gibatyag sa lawas. Kaya nga man, tinud-anay na ang ila pagpalapit. Hugtanay na ang ila sa bakos. Una. Pero ining hindi pa kasinati sa mga balatian, shadow ka kumpiyansa ang ila kabuhi. Amen. Shadow ka kumpiyansa. Lain ang tao kung ara na sa kabuhi nga may gibati na siya sa lawas. Kaya nga, tinud-anay na ang iyang pagunit sa Ginoo. Amen. Siling pa sa Bible, he persevered because he saw Christ who is invisible. Nakita niya ang Diyos nga daw hindi makita. Just imagine that. Ang Acts chapter 7 verse 30 to 33 siling padre. Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moses pinagi sa nagdilaab nga sangpinit didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moses sa iyang nakita og biduol siya sa sampinit aron pagsusi nini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, ako ang Dios sa imong mga katigulangan. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mikurog sa kalisang si Moses ug wala siya mangahas pagtan-aw. Verse 33, ug mingon kaniya ang Ginoo, hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Amen. Ang Ginoo naton, tuman siya kabalaan na Diyos. Hindi simbahan ang gigamit sa Diyos. Amen. Hindi simbahan ang gigamit sa Ginoo. Ang iya gihimo sa Dios, samtang nga nanugway si Moses sa iyang mga karnero. Dito siya sa desert, kag gipakita siya sa Dios ang usa ka bows nga tanom nga nagsiga. Abi mo lang ang encounter sa Ginoo, mahimo bisan diin ka nga dapit. Ang usa ka anak sang prodigal, diin siya na born again. Na born again siya dili sa panimalay sa iyang amay. Na born again siya sa didto na siya nga nagsigig lahog sa mga baboy. Amen. Sa nahimo na siya nga pigiriboy ni Wellington. Diha niya na-encounter ang presensya sa Diyos. Ako nagtuo, bisan diin ka nga dapit, pwede nimo mapatyagan ang presensya sa Diyos. Kung ang Ginoo mutawag na sa imo kabuhi. Amen. Kag ang Bible nagambal, this is an encounter of Moses. According pa sa notes naton, same in Apostle Paul. When he encountered the Messiah in the way of Damascus, the life of Apostle Paul was totally changed. Meaning, there is no such thing as transformations without an encounter with the Lord Jesus Christ. Pakpakan na ito na. Kagdayon, sa magatindog tatanan diya sa presensya sa Diyos. Lakuan ninyo ang mga examples na tos.
Queen Esther before he is Hadassah. One night with the king, everything was totally changed. Nausab ang kabuhi ni Hadassah. Nausab pod ang pag-treat sang king sa mga Hudyo. Because if you encounter the Lord Jesus Christ, something has changed sa kabuhi nimo. May maliwat yun. Lingiya ang inyo tupad. Nga may nagkambyo sa iya. Ang amo nakapaliwat sa iya? Dili. Nga may naliwat sa iya. Tungod ba kay pirmi siya kasukan siya asawa kag siya bana? Dili. Nausab na siya kay nga nalambot si Jesus siya kabuhi. Amen. Nalambot si Jesus. And that is what it totally changed. Amen. Like sa kang King David. Si King David, it is one night is what totally changed. From a shepherd boy going as being David of king. Nanginhari siya. Amen. Like sa kang Aaron nga rod, which is sa sungkod. Yes, it is totally changed. Pero abi mo lang, sa kabuhi ni Moses, this is what in reverse. Si Queen Esther, usa siya kababae nga simple. Hindi dato walay nahot. Pero sa usa ka gabi na-change siya as being queen. Si David, siya do ka simple nga magbalantay sa karnero, but na-change siya halin sa magbalantay pakadto nga hari. Pero ang case ni Moses lain. Anong case niya? From prince of Egypt becomes friend of God. Amen. Reverse ang natabo sa iya. Kuha ninyo? Reverse. Hindi pareha sa ilan ni Hadassah, hindi pareha sa ilan ni David, pero siya lain, reverse ang natabo. Amen? Because he encountered the Messiah. Why? Laliman ka, gibiyaan niya ang Ehipto. Halin siya sa top position, nanaog siya for the sake of Jesus Christ. Amen ba? For the sake of Jesus Christ. Sabi mo lang, kung ikaw adopted ni Bongbong Marcos, adopted ka, ibarter ba di ay nimo ang pag-upod sa sini nga mga tao? Ibarter nimo? Lingyang imo tupat. Gibarter ni Moses. Kuha ninyo? Gibarter niya ang mga ulipon kag diri siya nagupod. Kung adopted ka ni Bongbong, hindi na mayo ikanaog. Sabi mo lang, success amo ni ang aton mga handom kag damgo sa kabuhi. Amen. Kinsay gusto diri nga magmainuswago ng iya kabuhi? Amo ni nga aton mga damgo. Nga gusto naton mangintap ta sa posisyon. Gusto naton nga ang kabuhi naton mga well-known nga mga tao. It is because ara sa aton ang pinakanindot nga trabaho. Pero si Moses, reverse ang natabo. Amen. Iya gibiyaan. Amen. Singa na ko na imutupad. Ikaw, Brad, kung prinsipi ka, manaog ka pa. Malisod eh. Malisod. Grabe. It is reverse ang natabo sa iya. Reverse. Amen. Madamo gani sa mga Kristiyanon nga mabarter gani ang iya commitment sa Ginoo. Mabarter. Pero si Moses, why siya naglantaw? Siya mo nang sulti na ton. As we continue, sa na-encounter niya ang Messiah, grabe ang natabo kang Moses. From the prince of Egypt going as a friend of God. Grabe nga pagkalisod. Hangtod nga, hindi na siya interesado sa wealth sa Egypt.
Di na siya interesado. According sa history, sa pagbalik gud ni Moses dito sa Ehipto, gigako siya sa iyang adopted, gigako siya sa iyang ina-ina sa pagkakita sa iya. Gigako siya. Nga, pinangga siya sa nag-adapt sa iya. Amo bitaw na nga sa record ko lang taon na ton pagpagwa na dito sa gitawag sa Ehipto, kay nga man next nga pero si Ramses naman kay napatay ang amahan sa adopted sa nag-adapt sa kang Moses. According pa sa record, ang iya inahan nga nag-adapt sa iyang ituhanon, gidalagi niya ni dito sa kaming awa. Amen. Amo na nga ako nagtuo. It is because nakita ni Moses ang Diyos nga daw hindi makita. Amen. So, he left even the wealth of Egypt. Hallelujah. Tatlo kabut iyan ay gi-abandon. Second, position to be next in Pharaoh. Why? Hindi kabayaran si Kristo Jesus. Hindi matandi si Kristo Jesus. Hindi malapawan si Kristo Jesus. Hindi malabuan ng Diyos. Kung unsa man kanindot ang trono sa Ehipto para kang Moses, mas nindot ang trono sang Dios. Amen. Amo na nga way niya gibarter kay nga may nakita siya nga labaw pa sa Ehipto. May nakita siya. Why is it that he persevere? Nga nakalahutay siya. Tungod kay may nakita na siya. Kagako nagtuo, amo ni ang foundation sa Christianity nga bisan luyo sa mga pagsulay, luyo sa kalisod sa iyang gitawag kabuhi, pero nga nagapadayon siya kay nga may nakita siya sa iyang pag-alagad. Kag ang nakita niya, amo ang ganti nga gitagana sa Dios. Let us continue sa sining aton pagtuon as an encounter with the Messiah that changed Moses everything. Ilang taon na ton, sa dira nga nag-amiguhay na sila sa Ginoo. Amen. Ano ang mga natabo kag sa iya nga gitawag pag-upod sa Dios. Siyado katahong nga ang iya upod amon ang Dios. Let us worship God. Hallelujah. Awitan nato ng Ginoo.